Kilala ako sa pangalang Ambo, driver ng truck na ginagamit sa pagdideliver ng gulay. Dahil ako rin ang mag-isang nagkakarga ng mga sako-sakong gulay sa truck, alas 11 pa lang ng gabi naroon na ako sa farm. Minsan kasi, ay inaabot ang mahigit isang oras ang pagbubuhat ko ng mga yon. Yung probinsya namang pagdadalhan ng gulay, medyo may kalayuan din at umaabot ng 3 hanggang 4 na oras ang biyahe. Ingat sa pagmamaneho, Ambo. Pag nagkalasog-lasog ang mga gulay, di natatanggapin sa palengke yan. Paalala ni Mang Rico na siyang may-ari ng farm. Opo, Mang Rico. Sige po, sisibad na ako. Paalam ko naman sa kanya. Habang nasa biyahe, ay hindi mawala-wala sa isip ko ang asawa kong si Lucia na naiwan ng mag-isa sa bahay. Buntis pa naman yun. Dumaan ako kanina sa bahay ng pinsan ko para pakiusapan si Lena na samahan muna ang asawa ko, pero nagbabantay din daw siya ng mga bata. Kaya naman kahit labag sa kalooban ko, ay iniiwan ko na lang ng mag-isa si Lucia kaysa naman wala kaming maipanggagasto sa araw-araw. Nagtitiwala na lang ako sa nasa itaas na hindi niya pababayaan ang asawa at magiging anak namin. Minsan na kasing naikwento sa akin ni Lucia na madalas daw siyang nakakarinig ng nag-aaway na pusa sa tapat ng bintana o di kaya ay sa may pintuan tuwing alas 12 ng gabi. Kasunod naman daw noon ang malakas na kalabog sa bubong at ang mahinang huni ng kuwaw o yung panggabing ibon na may nakakakilabot na huni. Sabi ng matatanda naming kamag-anak, kapag mahina raw ang huni ng kuwaw, ibig sabihin daw nun ay nasa malapit lang ang aswang. Kaya naman tuwing may iwan si Lucia ay nagsusuot siya ng kulay itim o di kay kulay pulang damit para hindi siya makita ng aswang sa dilim. Delikado kasi ang buntis, lalo na kung nasa ika-8 o ika-9 na buwan na ang pagbubuntis dahil mabangong mga bango na iyon sa pang-amoy ng mga aswang. Hindi rin namin kinaliligta ang maglagay ng asin sa bintana at bukana ng pintuan. Nang makauwi ako pagkatapos ng aking trabaho, sinamahan ko naman si Lucia sa bayan para sa check-up. Sabi kasi ng OB niya, posible raw na mapaaga ang panganganak niya. Maayos naman ang naging resulta ng check-up. Inaasahan na rin namin na normal delivery ang mangyayari kay Lucia. May kakilala naman kaming midwife sa baryo, kaya kapag manganganak ng asawa ko'y may mahihingan kami ng tulong. Pagbaba namin ng tricycle, napansin namin ang nagkukumpulang mga tao sa tapat ng bahay malapit sa amin. Bakit ang daming tao? Nagtatakang tanong ni Lucia. Bago pa kami makapagtanong-tanong, ay lumapit na sa amin si Maring Lorna. Naku Lucia, hindi ba't malapit na ang kabuwanan mo? Mag-iingat ka. Napakunot ang noko. Teka, mag-iingat? Saan? Sina Elisa, inaswang kagabi. Aba, kalong-kalong ko pa naman yung baby niya kanina. Akala ko natutulog lang, pero napansin kong parang ang lamig na ng bata. Iyon pala, patay na. Kanina lang din napansin yung maliit na butas ng yero na nakatapat mismo sa pwesto ng bata kagabi. Sunod-sunod ang naging paglunok ko sa sinabing iyon ni Lorna. Nilokom ng matinding takot ang buong katawan ko. Naglaalala kong binalingan ang umbok ng tiyan ng asawa ko. Baka sa mukha niya ang takot at pag-aalala. Ambo, huwag ka na lang kaya munang umalis mamayang gabi. Paulit-ulit na nakiusap sa akin si Lucia at dala na rin ng pag-aalala. Pumayag ako sa gusto niya. Kaya lang kapalit naman nun ay tuluyan na akong mawawala ng trabaho. Naghahanap daw ng driver si Ninong Marshall. Ire-recommenda na lang kita sa kanya. Umaga hanggang hapon ka lang mamamasada dahil bukod na ang panggabi nila. Sabi ni Lucia habang inaayos ang tutulugan namin. Ako na ang bahalang makipag-usap sa ninong mo. Huwag mo nang alalahanin pa yun. Nakausap ko rin naman kagad ang ninong Marshall ni Lucia at nagkasundo kami na sa umaga at hapon lang ako mamamasada ng jeep dahil iniisip niya rin ang kalagayan ng aking asawa. Bago mag-alas 7 ay nasa bahay na ako. Pagkatapos naming maghapunan, ako na ang naglagay ng asin sa bintana at pintuan bago matulog. Inalalayan ko si Lucia sa paghiga at maingat na hinaplos ang umbok niyang tiyan. Kaunting hintay na lang at makikita na namin ang una naming anak.
Maaga akong nakatulog ng gabing yun, dala ng matinding pagod. Ngunit pagsapit ng hating gabi, ambo gising. Pupungas-pungas akong bumangon at sinilapan ng asawa kong takot na takot ng mga oras na yun. Anong nangyari? Bakit? Natigilan ako nang marinig ang ingay na nagmumula sa labas sa tapat ng bintana. May nag-aaway ng mga pusa. Nandiyan na naman si Lambo, ang sakit ng tiyan ko. Daig na Lucia. Nalidali akong bumangon at sumilip sa siwang ng aming bintana. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang dalawang itim na pusa sa tapat ng bintana. Ngunit taliwas sa sinasabi ni Lucia ang nakita ko dahil hindi nag-aaway ang mga iyon. Nakatanaw ang dalawang pusa sa bintana. Namumula ang mga mata. Animoy nagwawala sa lakas ng ingay. Natataranta kong nilapitan si Lucia nang may kumalabog sa aming bubungan. Hoy, kilala kita. Umalis ka kung ayaw mong tapusin ka namin ngayong gabi. Lakas loob kong sigaw. Ganon kasi ang ginagawa ni tatay noong ipinagbubuntis pa ni nanay ang bunso naming kapatid. Kailangan daw murahin ang aswang at sabihin kilala ito para lubayan ang buntis na nais nitong maging biktima. Isang malakas na kalabog pa ang aming narinig bago iyon tuluyang nawala. Kinabukasan hindi ko naiwasang mabanggit sa mga kakilala kong jeepney driver ang nangyari kagabi. Akala ko ay hindi sila maniniwala sa akin. Pero si paring Ador, na biktima rin daw ang asawa niya noon. Mabuti na lang daw at nagapan niya, kundi hindi niya maaabutan pang buhay ang asawa at anak niya. Kahit na itaboy mo ang aswang kagabi, hindi niya basta-basta lulubayan ang misis mo, lalo na't malapit na ang kabuwanan niya. Sabi ni paring Ador, iyong naririnig mong nag-aaway na pusa ay patibong ng aswang yun. Kapag lumabas ka, ibig sabihin, nalansikan nila. Kawawa ang asawa at magiging anak mo. Natatakot din ako para sa mag-ina ko, pero hindi ko alam kung ano pang pwede kong gawin para maprotektahan siya. Hindi ko naman pwedeng dalhin kagad sa center dahil mga nagli-labor na ang tinatanggap doon. Tinapik ni paring Ador ang balikat ko at saka bumulong. Pag-uwi ko ng gabing yun, sa halip na maghapunan, ay nanguha muna ako ng mga mapapayat na kawayan na kung tawagin sa amin ay baito, saka pinatulis ang mga yun. Lucia, magpakulo ka ng tubig. Budburan mo ng maraming asin at pinitpit na bawang. Initinusok ko ang mga baito sa paligid ng bahay. Nagdala rin ako ng ilang piraso sa loob ng mga gamit ko mamaya, sakaling kailanganin ko ang mga yun. Matapos palamigin ang pinakulo ang tubig na may asin at bawang, ipinunas ko yun sa tiyan ni Lucia para hindi siya maamoy ng aswang. Nang gabing iyon, kahit anong antok, pinilit kong hindi makatulog. Bago pa man sumapit ang 12:00, narinig ko ang mga pusang nag-aaway sa tapat ng aming bintana. Nang silipin ko yun, nagtayo ang lahat ng balahibo nang makita ang dalawang pusa. Hindi iyon ang nakita ko ng nakaraang gabi. Higit na mas malaki ang mga iyon. Itim na itim ang makapal na balahibo. Kumikislap ang mapupulang mga mata at may mahahaba at matutulis na kuko na parang tari ng manok. Sinulyapan ko si Lucia na mahimbing ng tulog. Kinuha ko ang itim na kumot at ibinalot sa katawan niya bago magtungo sa pintuan sa likod ng bahay. Nakasukbit sa balikat ko ang lubid. Sa kanang kamay ko naman ay ang itak na kahahasa ko lang kanina. Bitbit ko rin ang 3 piraso ng pinatulis na kawayan. Ngunit pagbukas ko ng pinto, kaagad akong napaatras nang sumalubong sa akin ng isang napakalaking pusa. Halos hanggang tuhod ko na ang taas noon. Hindi ako agad nakakilos ng mabuwal sa sahig. Tinalunan ako ng pusang pumasok sa bahay namin. Dali-dali akong tumayo nang maisip ang kalagayan ni Lucia. Bago makarating sa aming silid ay nahagip ng paningin ko ang natira at pinakulo ang tubig kanina. Kinuha ko yun at isinaboy sa pusang na nasa paanan na ng asawa ko. Umatungal ang pusa at nagwala sa hapdi ng balat nito. Sinamantala ko yun para hulihin ang pusa gamit ang lubid. Nagsisigaw sa Lucia na nooy nagising na sa lakas ng ingay. Aswang, inaaswang kami. Mga kapitbahay, tulong. Halika ritong pusa ka. Akala mo makakapangbiktima ka pa. Mabilis kong tinalian ang pusa para hindi makawala habang nanghihina pa yon. Para makasiguro, buong lakas kong itinarak ang dulo ng kawayan diretso sa puso nito. Tingnan ko lang kung mabuhay ka pa. Paglabas ko ng bahay, nakita ko ang dalawa pang nag-iingay kanina sa tapat ng bintana habang hinihila ang nahuli kong pusa. Sige, lumapit kayo nang matulad din kayo sa kasamahan ninyo. Sa isang iglap, kumaribas ng takbo ang mga iyon papalayo.
Marahas ko namang iginapos ang pusa sa puno ng santol sa likuran ng bahay namin at siniguradong hindi yun makakawala. Pagsikat ng araw, malalaman ko rin kung sino ang nang-aaswang sa asawa ko. Kinuha ko lahat ng pinatulis na kawayan at ibinaon sa paligid ng puno habang ang patulis na dulo naman ay nakatutok sa nakagapos na pusa. Patuloy pa rin yun sa pagwawala at galit na nakatingin sa akin. May mangilan kami kapitbahay noon na nagising na dahil sa sigaw ng asawa ko. Paring Ambo, anong nangyari sa... Natigilan si paring Ismail ng masulya pa ng nakagapos na pusa sa puno ng santol. Sus Mariosep, sinasabi ko na nga ba? Nagtataka akong napalingon sa kanya. Bakit pare? Iyan din ang pusang nakita ko nung nakaraang gabi bago na biktima si Elisa. Paikot-ikot yan sa bakuran. Akala ko naman alaga nila kaya hindi ko nalang pinansin. Nagdatingan na rin noon sina paring Roman at ang asawa itong si Anding. Nagpasya silang samahan ako sa pagbabantay hanggang sa sumikat ng araw. Inakanlo ko na lang sila ng kape noon habang nakaupo sa mahabang upuan na nakapwesto sa likuran ng aming bahay. Doon kasi madalas na nagpapahangin ang asawa ko, kaya naisipan ko nung gawan siya ng upuan. 3:00 na pare, kaunting oras na lang. Sabi naman ni paring Romam na hinihikam na. Nauna nang umuwi si Anding kaya kaming 3 na lang ang naiwan doon. Ngunit kahit anong pigil namin na makatulog, tila'y dinuduyan na kami ng mga oras na insantok at isa-isang nakatulog habang nakasandal. Nagising na lang kami na magsisigaw ang asawa kong si Lucia. Ambo, nakawala ang bihag. Natataranta akong tumayo at sinilya pa ng punong pinagapusan ko ng pusa. Mga pare, gising. Tumambad nun sa amin ang nakalatag na tali na may bakas pa ng dugo. Naging palaisipan sa amin yung nangyari. Para kasi kaming nahipnotismo ng pareho-pareho kaming tinamaan ng antok kung kailan may 1 oras na lang ang hihintay namin. Naging usap-usapan sa buong barangay ang nangyari. Pagamat hindi namin nakita ang pagbabagong anyo ng malaking pusa, malakas ang paniniwala namin na aswang nga iyon. Ngunit bago muling sumapit ang gabi, nakarating sa amin ang balita tungkol kay Maring Lorna. Dala ng kuryosidad ay magkasama kami ni Lucia nagtungo roon. At pagbungad pa lang namin sa may pintuan ng bahay nito, tumambad sa amin ang sugatang katawan ni Lorna. May saksak ng kawayan ang dibdib nito at may mga sugat din sa katawan na parang mula sa pagkakagapos. Nagkatinginan kami ni Lucia na pareho ang iniisip. Dahil sa nangyari sa amin, malasalupang nag-iingat ang mga kapitbahay namin noon tuwing may buntis na kasama sa bahay. Hindi muna sila nag-aalaga ng mga hayop na maaaring gayahin ng mga aswang para paulit-ulit na mambiktima. Sa ngayon sa barangay na yun pa rin kami nakatira. Pagkatapos naman ang nangyayari ay naging mas ligtas na sa amin. Wala na kaming nababalitaan na inaaswang tuwing gabi. May mga ilan pa rin kaso ng mga naingkanto o pinaglalaroan ng laman lupa. Ngunit lahat naman ng iyon ay nagagamot pa rin ng albularyo.